Good morning guys, February 26 Monday, nasa 13 degrees Celsius tayo dito sa Alexandria, Egypt. Pahirap ng pahirap yung mga sitwasyong nababasa ko galing sa mga senders natin. Yung iba hindi ko akalain na pwede palang mangyari. Dito sa Egypt, maraming Pilipina ang nakapag-asawa ng Egyptian at marami sa amin ang may mapapait na karanasan. Kaya nga, prefer ko na i-vlog ang payo ko para hindi lang iisa ang makarinig, kundi pati na rin yung mga may same na karanasan. Basahin natin ang message ni Mercy. Hi po, nakakkwento po kita sa husband kong Egyptian. Perfect po asawa ko kung tutuusin. Kaso po, hindi ko maalis mag-isip. Dati po siyang may asawa at may 2 anak. Mabait mga bata, mahal ko sila. Ex niya minsan nakakausap ko, like just hi, how are you only. Kasi hindi siya marunong mag-English, mabait siya at nakikita ko sa kanyang enjoy single siya at happy. Pero ako, hindi ko maalis magselos kahit andito kaming 2 ng asawa ko sa Saudi. Pero iniisip ko lagi baka maisipan ng asawa kong magbalikan sila kasi nakikita ko talaga sa kanilang mahal nilang isa't isa at ang mga bata. So parang need nilang 2 nilang magulang na magkasama. Yung ex niya, konting pabor lang sa asawa ko binibigay niya agad kasi dinadahilan niya sa akin para hindi pag-initan mga bata. Hindi po ako pabor doon. Every time na nag-uusap sila, lagi po akong nagsiselos. Nasa isip ko po na mag-divorce na lang kami kasi nasasaktan na ako lagi tuwing kausap niya. At advance, init silang 2 ng bata. Kumbaga, hindi ko maalis siya sa ex because of the kid. Ano po dapat kong gawin? Mercy, ang ex means past, gone, finish, done. Yes, dati niyang asawa pero ngayon hindi na. Ang main reason na lang kung bakit sila nag-uusap ay dahil sa mga anak nila. Dahil responsibilidad ng lalaki na suportahan ang mga bata. Stop comparing yourself to your husband's ex-wife. Stop thinking how they were noong sila pa. Stop creating monsters in your head. Dahil yan ang magfi-fail sa'yo para makabuo ka ng magandang pamilya. Isipin mo, bakit ba nakipag-divorce ang asawa mo sa ex niya? Despite meron silang 2 anak. There must be a big reasons. Dahil sa Arab community, hindi basta-basta tinatapon ang pamilya. Isipin mo rin, bakit kaya di siya nag-asawa ulit ng ibang Egyptian? Bakit pinili niya ang Pilipina? Wala sa atin ang gustong mag-fail ang relationship, di ba? Gusto mo? Ako ayaw ko. Kaya, wag mong buhayin yung mga bagay na patay na diyan sa isip mo. Kapag lagi mong iniisip na baka magkabalikan sila, ikaw ang magbibigay ng key. At baka nga magkabalikan sila. Gusto mo yon? Dahil our head is very powerful. Kung ano yung lagi nating iniisip, nangyayari. Sa kaiisip mo, napapabayaan mo na yung potentials mo na maging super wife. Diba? Focus on yourself. Take care of yourself. And let the thing in your head die. Patayin mo. Kung ano yung iniisip mo, kalimutan mo yan. Hindi yan makakatulong sa'yo para maging better kang asawa sa ex niya. Baka at the end, tanungin niya sa sarili niya. Parehas naman pala kayo. Parehas naman pala lahat ng babae. Kahit na anong lahi pa yan. Bakit pa siya nag-asawa? Bakit pa siya nag-divorce? Dapat pala nagtiis na lang siya sa una niyang asawa. Develop yourself para ma-improve mo yung relationship ninyo. Maging better wife ka kaysa sa dati. Bring kids dahil ang mga bata ang magpapatibay ng bond ninyong 2. Kaya nga, 'di ba, pamilya dahil may mom, may dad, may kids. Kapag may mga anak kayo, mababawasan ang insecurities mo. Magplano ka para sa inyo. As a wife, it's your right to plan. Kahit na hindi siya nagpaplano dahil masyado siyang busy sa mga responsibilidad, sa trabaho, sa mga anak niya.
wala na siyang oras para mag-isip ng kung ano-ano pa. Learn how to express yourself. Huwag kang masyadong mabait. Kung ayaw mo yung ginagawa niyang pakikipag-usap sa ex niya, sabihin mo sa kanya in a nice way. It's your right. Ikaw na yung asawa ngayon. Yung ex niya wala ng right para manghingi sa kanya ng kung ano-ano. At ang pagkakaalam ko, kapag ex na, dapat stop na rin yung communication nila. Unless, dahil na lang sa mga bata. Ngayon, kung maliliit pa yung mga bata, syempre, sinong hihingi sa kanila ng pabor galing sa ama nila? Syempre, yung ina. Kung merong ibang tao sa paligid nila, like grandma, grandpa, auntie, or uncle, pwede silang gawin mong options para ma-reach yung asawa mo. I-suggest mo yan sa kanya. Huwag kang masyadong mabait. Kung nasasaktan ka, ayaw mo na nag-uusap sila, sabihin mo sa kanya, it's your right as a wife. Pwede siyang gumamit ng kahit sinong mediator para ma-reach siya ng mga kailangan ng mga anak niya. Unless na yung babae gusto niyang balikan yung dati niyang asawa na dapat hindi mo payagan. Ikaw na ang magkokontrol dahil ikaw na ang asawa. Huwag mong hayaang masira ang relasyon mo. Kung sinasabi mong perfect siya, sabi mo perfect siya, di ba? Take care of him. Dahil pinabayaan siya ng dati niyang asawa, di ba? Ipakita mo sa kanya na hindi siya nagkamali sa'yo. Mag-concentrate ka lang sa inyong dalawa at iwasan mong makipag-connect sa ex niya. Alam mo kung bakit? Kasi makukumpara mo talaga yung sarili mo eh. Be dignified. Ikaw na yung asawa. Kaya ikaw na yung may full right. Pwede mo nang kontrolin yung communication nila. Nasa sayo yan. Don't be very good. Kung nasasaktan ka, huwag kang magpaubaya masyado. Ikaw yung may hawak ng wheels at susi. Patakbuhin mo yung relasyon ninyo sa tamang direksyon. Oo, ang kapalaran natin nakaguhit. Pero sabi nga sa Bible, kapag nagdasal tayo ng gusto at ginagawa natin ang paraan, ang kapalaran natin nagbabago. Kalimutan mo yung pag-iisip dyan sa ex ng asawa mo dahil obsession ang tawag dyan. Wala yang maidudulot na maganda para sa'yo, magkakasakit ka lang at hindi ka makakapag-perform ng tama, masisira yung relasyon mo sa asawa mo. Kaya wag mo nang i-entertain kung ano yung mga masasamang nasa isip mo. Sana nakatulong itong advice ko para sa'yo at sa mga may same na sitwasyon. Have a good day. Kita-kita ulit. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Bye!